How great is our God? Sing with me, how great is our God? Is our God, and all will see how great is our God. Let's sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Lift it up, lift it up. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yes, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, Jesus, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Let's sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. And name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I'll sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our We worship you this morning. Jesus, it's all about you.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, you're the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart
O magsiparito kayo. Tayo magsiawat sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Tayo po'y magbulay-bulay. Tayo po'y manalangin. Amang pinakadakila, pinapasalamatan po namin kayo sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami dahil binigyan niyo na naman kami ng pribilehiyo na makapagsamba sa inyo sa kabila ng pandemic na aming nararanasan. Nagpapasalamat po kami sa mga sumusuporta sa programa ng inyong tahanan, Lord. Kayo nga po ang gumabay sa amin ngayong araw na ito sa mga mensahe, Lord, at nawa po ay may sa buhay namin ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. I dream my life.
my best to share that Jesus really cares, and He would save if they would just believe. Oh, but seldom did harvest come, so few did I see one, until the Lord said, turn around and see. That He showed me the faces of the ones who've come because of me. So many faces that my life had led to Calvary. All those years I thought nobody saw, as I labored in lonely places. That's when Jesus smiled and showed me all the faces. He said, though you did not see the yield, you were able to plow the field. At other times you helped me plant the seed. No matter how small the talk, you did just as I asked. And thanks to you, these souls have been set free. Then He showed me the faces of the ones who'd gone because of me. So many faces that my life had led to Calvary. All those years I thought nobody saw, as I labored in lonely places. That's when Jesus smiled and showed me all the faces. And for those years you thought nobody saw, as you labored in lonely places. One day He'll smile and show you all the faces. The faces. See the This is the day that the Lord had made. We will rejoice and be glad in it. Nagpapasalamat po ako sa ating minamahal na Pastor Cirilo Juan, at gayon din naman sa ating lupon sa pag-imbita sa akin, di man dapat upang maging tagapagsalita ninyo sa inyong anibersaryo ng Iglesia. Kinakatawan ko po ang aking pamilya at kagawaran ng misyon at evangelisasyon na di man dapat ay aking pinangunahan upang batiin kayo, aking mga minamahal na kapatid sa Bayanan Unity Church,
sa pagsapit ninyo sa inyong ika-44 na taon ng pagkatatag, katapatan, at pag-ibig ng Diyos. Ayan. Nag-usap kami ni Pastor Cirilo kahapon at nabanggit ko sa kanya na noong pa man tumawag siya, hindi ako makakatanggi sa kanya sapagkat si Pastor Cirilo po ay isa sa mga nag-mentor sa akin sapagkat naging pastor po namin sa Aniban. Naguna akong magministeryo ay siya naghatid sa akin nung PPP ako doon sa Alfonso Yemil Church. At sabi nga noon ako'y PPP, poging-poging pastor, hindi rin naman nagbago kasi PPP pa rin ako, sabi nga nila, pero panot na pastor na ngayon. Ang tema po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang katulad ng tema ng ating national na Renewed Mission for the New Normal. Pinasiglang misyon sa bagong normal. Ayan. At ang ating talata ay yung nakasulat sa Juan 20:21, sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong isinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Masaya ba kayo mga minamahal ng mga kapatid? At alam ko, masayang-masaya kayo. Nakarating ako dyan at alam ko kung gaano kasigla ang bayanan na Yemili Church. Siguro kung magkakasama kayo, maganda na palakpakan natin ang Panginoon at sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Tayo po'y saglit na tumungo at tayo ay manalangin. Aming Ama sa langit, dumadalangin po kami sa inyo ng may pagpupuri at pasasalamat sa panibagong araw na ginawa mo upang kami ay mga lugod at mga galak at gabi nga po, Panginoon, ay merong dahilan upang kami magalak at malugod sapagkat ito po ay araw na ginawa mo upang pagdiwag namin ang ika-44 na taon. 44 na taon ay yung pagpapala, kabutihan sa bayanan ng Church. Dinadalangin ko, Panginoon, saan man kami naroon, pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay, tinatalaga namin, Panginoon, ang araw na ito at dalangin po namin na maranasan namin ang pangunguna, ang presensya ng Espiritong Banal, lalong-lalo na po sa akin na hindi man dapat ay gagamitin mo na alulod ng pagpapala. Dalangin ko ang mapakabanalin mo ako, pangunahan mo ko, wala sa akin lahat po sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan. Pinasiglang misyon sa bagong normal. Ang una po ay ang pagbimisyon ay sa lahat ng panahon. Ayan. Sabay-sabay natin sabihin, ang pagbimisyon ay sa lahat ng panahon. Ang pagbabahagi po natin sa ating Panginoong Hesukristo ay walang pinipiling panahon at hindi rin po ito namimili ng sitwasyon na kung kailan maganda yung sitwasyon bago tayo magbabahagi. Hindi po dapat maging dahilan yung tinatawag nating karanasan natin na tayo ngayon ay nasa pandemya upang tumigil na ang pagmimisyon natin. Sapagkat sa bawat araw na merong namamatay, ay meron namang pumupunta. Kung hindi siya nakakilala sa ating Panginoon, ay pumupunta doon sa tinatawag natin na impyerno. Bagamat naranasan natin ang lahat ng quarantine, GCQ, ECQ, NGCQ, at lahat ng uri ng lockdown at ngayon binago na para hindi siguro tayo mauya na meron tayong mga alert 1 hanggang alert 5. Ang salita ng Diyos ay hindi dapat ma-lockdown. Amen po ba ron? Ayan. Sabi nga doon sa ikalawang Timoteo 4:2, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, sabi niya doon, preach the word and be prepared in season and out of season, correct and rebuke and encourage with good patience and careful instruction. Sabi niya doon. Sa wika natin, ipangaral mo ang salita ng Diyos
pagsikapan mong gawin yan. Sabi niya, napapanahon man o hindi. May COVID man o wala, tuloy ang ating pag-anyaya. Mas madali nga ngayon sapagkat sa ianyahan natin sa ating mga online na worship, mas madali sila sapagkat hindi sila nakikita and then don't have to spend money, they don't have, hindi na sila kailangang maligo, magbihis pa na maganda at madali silang makakapasok doon sa ating mga gawain. Si Apostol Pablo ay na-lockdown din. Nakulong siya. At sa halip na mag-emote siya o maghugot, katulad noong mga nakikita natin yun sa Facebook, sabi doon sabi niya, hindi natatanikalaan ang salita ng Diyos. Ang ebanghelyo ay hindi dapat matanikalaan. Kaya bagamat ang kanyang kamay, hindi lang siya nakakulong, ang paa niya, mayroong tinatawag na kadena, at sinabi niya nga doon sa mga bilanggo nung nagkaroon ng miracle, nung si Pablo at si Silas nagpupuri sa ating Panginoon. Sabi niya, yun yung naging dahilan upang ang mga nakabilanggo ay makakilala sa ating Panginoon. Ayan. Ang sinasabi ng mga marami ngayon, total naman naka-lockdown tayo, panahon na para magpahinga tayo. Pero ang totoo, nagkakamali tayo, mga minamahal na kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, kapatid, nagkakamali ka. Sapagkat ngayon, ang panahon upang pasiglahin natin ang ating misyon sa bagong normal. It is the most opportune time. This is the perfect time para natin ma-renew ang ating misyon sa bagong normal. Ang ating Panginoong Hesukristo ay noong nasa lupa, nakita niya yung napakaraming tao. No? Sabi niya doon sa Mateo 9:36, nakita niya ang napakaraming tao ay nahabag siya sapagkat sila'y nanlulupaypay, litong-lito at parang mga tupang walang pastol. Napakarami ngayong mga kababayan natin na lupaypay dahil sa COVID-19 pandemic. Litong-lito sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Ikaw ba naman mawala ng hanap buhay, tapos hindi mo alam ngayon kung ano ipapakain mo sa pamilya mo at hindi naman sapat ang natatanggap na tinatawag na ayuda mula sa gobyerno. Talagang mamaramdaman mo na ikaw hopeless and helpless. Hopeless sapagkat hindi natin alam kung kailan matatapos itong ating kalagayan. Akala natin pag dumating na yung bakuna, matatapos na. Magbabalik na tayo sa normal. At kaso ang nangyari, dumating naman yung tinatawag na bakuna, lalo namang dumami na naman ang may COVID dahil doon sa Delta variant. And we also feel helpless. Wala tayong magawa kasi wala namang mga hanap buhay, wala namang mga opportunity para makakuha tayo ng mga pagkukunan natin ng pangangailangan sa araw-araw. Kaya nga, sabi doon sa pastor.com, sabi doon doon sa how to recognize spiritually receptive people in your community. Paano mo raw makikita yung mga kung kailan na tumatanggap ng salita ng Diyos? Ang una, sabi doon doon sa tinatawag na people in transition. Katulad ang naranasan natin mula sa normal, nagkakaroon tayo ng transition sa bagong normal. Very receptive daw ang mga tao. Ikalawa, those people who are under tension, yung nawala ng mahal sa buhay, death of loved one, unemployment, financial problems, family difficulties, loneliness, and other stresses. Yan daw ang nararanasan.
ng mga tao. At kung naranasan nila yan, sa panahon ito, sila yung, sabi doon, sila yung most receptive sa gospel. Kung kaya nga, ngayon yung pinakamagandang panahon, tayo ay magmisyon. Nitong huling nakaraang General Conference, ang inyo pong lingkod bilang Evangelista General ay nagulat po ako. Nakapagbukas tayo ng 9 na misyon. Purihin natin ang ating Panginoon. 8 sa Pilipinas at 1 sa Japan. Di ba? At itong 9 na nabuksan ng misyon sa loob ng 1 taon ay mas marami noong normal. Mas marami ito noong mga sinundang mga taon na normal naman na nagkakaroon ng tinatawag na face-to-face na gawain. At nitong nakaraang meeting po ng ating mga pamunuan sa INEX, ang ulat sa akin ng mga district superintendent ay merong 19 na misyon ang nabuksan. So, ito ay nagpapatunay na talagang ang panahon ngayon yung saganang-sagana sa mga tao na gustong-gusto nila na makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat katulad nga noong mga namamatayan, lupaypay sila at marami pang ibang mga karanasan, ngayon yung the most opportune time to share the gospel to them. Hindi na tayong kinakailangan lumayo pa. Mga minamahal kong mga kapatid. Then I know, ang bayanan Yemilip Church, pagdating sa misyon, ang pinag-uusapan, kayo halos yung kundiman na nasa taas, kayo ay isa doon sa mga nagunguna sa pagdimisyon. Hindi na tayo kinakailangan lumayo pa. Nandyan ngayon sa ating mga bahay, kasama natin sa lockdown, na maraming panahon ang ating mga mahal sa buhay. Baka meron pang tayong mga mahal sa buhay, kapatid, na ngayon ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ito yung pagkakataon para maibahagi natin ang salita ng Diyos sa kanila. Sila yung kasama natin na natutulog, kumakain, tapos natutulog ulit, gumigising, tutulog, gumigising until one day ay baka hindi na natin sila makasama. Yun po, kailangan samantalin natin yung pagkakataon para ma-share natin sa kanila ang gospel. Ikalawa, hindi lamang ang pagdimisyon ay sa lahat ng panahon, ang Diyos ang magbibigay ng ating pangangailangan sa masiglang pagmisyon sa bagong normal. He is our Jehovah Jireh. Hindi kung sabi nung iba hindi natin magawa nga yung pagmimisyon noon sa face-to-face di, paano na ngayon? Diba? Pero ito po ang ginagawa ng kaaway upang hindi natin mapasigla yung misyon. Nag-i-instill siya sa atin ng fear. Naglalagay siya sa atin na tinatakot niya. Hindi mo na alam yung pamamaraan. Kung noong ang face-to-face, hindi ka makapag-mission, paano na yung ginagawa mo? Paano na yung gagawin mo ngayon? Ang nagbukas po ng misyon doon sa Pura Tarlac na nandyan din kanina sa PowerPoint ay mga ordinaryong kaanib lamang. At hindi mga pastor o diakonisya. Sabi nga ni Sharon Tunataya Tato, kapatid, sabi doon, maaari kang gamitin ng Diyos maging sino ka man. Sinasabi sa atin ng Diyos, maging sino ka man, gagamitin ka ng Diyos. Amen po ba? Hindi mo na kinakailangan maging techie para gamitin ka ng Diyos. Hindi mo na kinakailangan ng marami pang training sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan mo. Kailangan mo lamang sabihin kay Lord na, narito ako, gamitin mo ako. Sabi ni Hudson Taylor, depend on it. God's work done in God's way will never lack God's supply. Pag ginagawa natin, gusto nating magmisyon, ang Diyos at ginagawa natin sa ating pamaraan, ang Diyos ang bibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Technically, yung power siya magbibigay. Sapagkat ang totoo lamang, kapatid, ang papagsigla ng misyon ay hindi tungkol sa iyo at hindi rin naman tungkol sa iyong kaalaman. Hindi rin ito tungkol sa iyong kakayanan. Ang papapagsigla ng misyon sa bagong normal ay tungkol sa Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin, kung ano mayroon ka para sa kanyang kapurihan.
for His glory. Si David, yung tilador lang ang ginamit niya roon. Napatay niya yung si Goliath. Si Samson, pangalamang ng hayop. At si Moses, yung tungkod. No. So, whatever you have, sabi niya, it's not about us. It's not even about what we know and what we can do. It's about God and what He can do in what we have. Sabi nga doon sa Efeso 3:20, sa Kanya na makakagawa na higit pa sa maaari nating hilingin at isipin. Ayan. He can do, sabi doon sa ating hinihiling natin, gusto nating maligtas ang ating mahal sa buhay, ang ating anak, baka pati yung biyena natin na hindi natin makakasundo maliligtas din. Sabi doon, nang higit pa sa ating hinihiling at ating iniisip. Why? Sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating galing. Sabi nga doon sa Zacarias 4:6, not by might, not by power, but my spirit, says the Lord, God Almighty. Glory to God. Hindi yung lakas natin, hindi yung ating galing, kundi sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Iyon yung sabi din sa Efeso, sa pamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa atin. And it was promised to us. Yung kapangyarihang ito ay pinangako na sa bawat mananampalataya nung ibigay niya yung tinatawag na dakilang atas sa bawat sa atin. Ang sabi doon sa Gawa 1:8, sapagkat tatanggap kayo ng kapangyarihan. It was promised to us. Binigay yung dakilang atas, but before ibigay yan, sinabi muna ng ating Panginoong Hesus, tatanggap muna kayo ng kapangyarihan. Sabi doon, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, wala na tayong dapat ikatakot sa ating panahon. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan at kapangyarihan. Ikatlo, mga minamahal na mga kapatid, tayo ang isinugo ng Diyos na magpasigla ng misyon sa bagong magbago. No. Tayo po, sabi nga doon sa ating talata sa Juan 20:21, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Kung paanong sinugo ng Diyos ating Panginoong Kristo 2,000 years ago, isinugo niya naman tayo. Hindi yung mga kapitbahay natin, hindi yung ating mga kaibigan, kundi hanggang ngayon ay umalingaw pa rin yung atas sa bawat isa sa atin na humayo kayo, sabi doon sa Mateo 28:19. At gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po pwede na ng ating sa panahon ng pandemya, we have to wait or green, yellow ang light. It is always green. It is always go, therefore, and make disciples. Palagi ito. Lalo namang hindi pwedeng red. It's neither red na stop or yellow na wait, but it is always green. At tayo na mga nakaranas ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos, ang inaatasan ng ating Diyos na magbahagi ng kaligtasan na ating naranasan. Kapatid, kailan ka huling nagbahagi ng salita? Naranasan mo na ba na ibahagi yung kaligtasan na yung naranasan? Noong ako ay maliit na bata pa, ako ay laging inuutusan ng aking ina na pumunta at bumili ng, halimbawa, ng suka doon sa tindahan. Palibasa yung tindahan dito no, sa aming barrio, dalawa lang. Doon sa tindahan ay maraming mga tao. Yun ang tinatawag na ponduhan o tambayan ng mga tao sa barangay, no po, sa barrio kung tawagin doon. Pag ako inutusan ng nanay ko, makikita ko yung mga tao roon. And along the way, napakaraming mga pangyayari akong makita. At
Hindi ako nadidistract kahit nakikita ko sila at dumediretso ako doon sapagkat ang ata sa akin ng nanay, bilhin ko yung suka. Pagbalik ko sa bahay, my mother would not ask me kung ano yung nangyayari doon sa paligid at kung ano nakita ko doon sa habang ako naglalakad papunta sa tindahan at kung sino-sino yung mga nasa. Malamang pagbalik ko, ang unang tatanong niya, nasaan yung suka na pinabili mo sa akin. Ang paggawa ng disipulo, ang huling habilin sa atin ng ating Panginoon Hesus bago siya pumunta doon sa langit. And this is very important to him. At hindi niya pinag-usapan kung sino yung mga mangunguna, ano-ano yung mga dapat natin gawin. But ang atas na binigay niya, na which is very important, at yun din naman ang binibigay niya ay yung gumawa tayo ng disipulo. Kung kaya nga kung tayo muli sa kalooban ng Diyos, humarap na doon sa Kanya, ang tatanong niya sa atin, nasaan na o ilan na ang disipulo na nagawa mo. Ang ating pong kagawaran sa mga panahong ito ay merong ilulunsad na ang tinatawag ay bawat membro nagdidisipulo. Every member a discipler. Hindi po ang ating mga pastor o diakonisa lamang ang inaasahan na magdidisipulo, kundi ang bawat kaanib ng ating iglesia, ng Yemlit, ng Bayanan Yemlit Church, ang inaatasan ng ating Panginoong Jesucristo na humayo at gumawa ng disipulo. Ilang taon na po tayong mananampalataya. Ilan ang kaluluwa ang nailapit natin sa ating Panginoon. Napag-aralan natin kanina na ngayon ang panahon na kung saan ang maraming mga tao, they are hopeless and helpless. Kung kaya nga ang sabi doon sa Mateo 9:37, pagkatapos sabihin ng Panginoon, kaya sinabi niya sa kanyang mga napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Ay dalangin ninyo sa may-ari ng ani na magpadala ng mga mag-aani. Makikita natin sa ating Facebook na mas marami yung tinatawag na kandilang itim. Kung kaysa doon sa kandila ng birthday. Mas marami ang nakikita natin punong-puno ang ating mga Facebook ng mga post, ng mga condolences kung kaysa sa mga birthday greetings. Maraming mga tao ang namamatay dahil sa ating panahon. Maraming mga tao ang lupaypay, litong-lito para silang mga tupa na walang mga pastol. Hopeless and helpless. Kung kaya nga sinabi ng Panginoon, napakarami ng anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Hanggang ngayon ay yung pa rin ang kahilingan ng ating Panginoon na manalangin ng mga mag-aani. At kasama tayo ngayon na mga nakikinig ng salita ng Diyos na dinadalangin ng ating Panginoon. Sabi nga doon sa awitin, kailan pa ibibigay ang buhay at lakas. Ang Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin, ang Diyos na nagpala sa bawat isa sa atin, na naranasan natin ang kabutihan ng Diyos ng 20 taon, 30 taon bilang mga mananampalataya. Ito na po yung panahon upang tayo ay magbunga. Magbunga tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. Si Rick Warren, yung kanyang ama noong mamamatay na, ay merong sinasabi. Palibasa, mahinang-mahina na, hindi marinig ni Pastor Rick Warren yung sumulat ng Purpose-Driven Life. Ginawa niya, nilapit niya yung kanyang tenga sa bibig ng kanyang ama. And lo and behold, yung palang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama, one more soul for Jesus, sabi niya doon. One more soul for Jesus. One more soul for Jesus. Isa pa para kay Kristo. Na isa rin namang pastor. Hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng kanyang ama, ang kanyang buhay ay nandoon sa dakilang atas ng ating Panginoong Jesucristo na naririnig niya kung kaya nga hanggang sa huling hininga ang gusto niya isa pang kaluluwa para kay Kristo. Tayo na mas malalakas. Hindi tayo konti na lamang natitira sa ating buhay. At tayo rin naman ay katulad ng kanyang ama, ay natasan ng Diyos na tayo ay
ay ganoon din ang ating isigaw. One more soul for Jesus. Si Isaiah ay narinig niya ang mensahe ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa Isaiah 6:8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, ang sabi niya, narito ako, suguin mo ako. Sabi, whom shall I send? And Isaiah replied, sabi doon, here am I, send me. Mga minamahal na mga kapatid, hanggang ngayon ay tumatawag ang ating Panginoong Hesukristo. Katulad ba rin naman ng ating pagsagot kung paano narinig ni Isaiah yung salita ng Diyos nang sumagot ang tumawag natin, pero sino aking padadala, sino aking susuko? Ang sabi ni Isaiah, narito ko, suguin mo. Now we heard the word of God. Ano po naman ang ating tugon? Tayo po ay saglit na tumungo at tayo ay manalangin. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng ika-4 na taon ng kabutihan, pagkatatag ng Bayanan Yemilik Church, ang ating Diyos ay muling nangusap sa bawat isa sa atin. Tinatanong niya tayo, sino ang aking susuguin? Sino ang hahayo para sa akin? Katulad ba tayo ni Isaiah na marinig niya ang salita ng Diyos, ay hindi siya natakot sapagkat na siya ay naniniwala na sa mga panahong iyon ang pagmimisyon ay walang pinipiling panahon. Ang Diyos ang magbibigay ng kapangyarihan, ng kalakasan at lahat ng kanyang pangangailangan. Nasabi ni Isaiah, narito ako, suguin mo. Minamahal na kapatid, saan ka man naroon, ganoon din ang hamon sa iyo ng Panginoon. Kung ang sagot mo sa kanyang hamon ay katulad na sinabi ni Isaiah, narito ako, suguin mo ako, mangyari lamang na sabihin mo sa kanya ngayon at gagamitin ka ng Diyos at kasama ka sa mga panalangin ko sa mga sandaling ito. Aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Mahabaging Ama, mula doon sa labas, tinawag mo kami, Panginoon, upang iyong maging mga anak. Tinawag mo kami, Panginoon, upang hindi man kami karapat-dapat ay maligtas at kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo. At ngayon po, Panginoon, muli ay binibigyan mo na naman kami ng pagkakataon, ng pribileyo upang makapaglingkod sa iyo. Tunghayan mo po, Panginoon, kami. Tunghayan mo ang aming mga kapatid na ngayon ay muli ay nagde-dedicate ng kanilang mga buhay sa iyo. Dumadalangin kami, Ama, na mga sandaling ito na hinipo ng iyong mga salita ay panalangin po namin na padaluyin mo ang iyong Spiritong Banal. In the mighty name of Jesus, Panginoon, maranasan niya saan man siya naroon ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. At siya, Panginoon, ay gamitin mo para sa iyong kapurihan. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Na mahal na kapatid kay Kristo Jesus, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang kaaliwan, pamamatnubay, pakikipisan at kapangyarihan ng Espiritong Banal, maranasan ng bawat isa sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen.